Welcome to Mateo Tagalog Anime Recaps. Sa isang lugar sa California, USA, dalawang kontrabida ang umatake at nagnakaw ng pera sa kasino dahilan para magtakbuhan ang mga tao. Hinarang sila ng mga pulisya at nina Elecplant at Cow Lady ngunit wala silang nagawa kaya nakatakas ang dalawa. Nang biglang dumating ang isang lalaki at sinuntok ito ng napakalakas, siya si Toshinori Yogi at nagpakilala ito bilang bayani mula sa Japan. Nakalayo ang dalawa, nang biglang dumating si Dave na nagmamaneho ng sasakyan at pinasakay si Toshinori upang habulin ang magnanakaw. Nang malapit na nila itong abutan ay pinaputukan sila ng missile, mabuti na lang at nalabanan nila iyon gamit ang mga bula. Sa huli, sa pamamagitan ng malakas na suntok ay napabagsak ni Toshinori ang dalawa. Hinangaan at pinagtinginan siya ng mga tao, ipinakilala naman siya ni Dave sa mga tao bilang All Might, ang bayani na balang araw ay kikilalanan bilang simbolo ng kapayapaan. Naputol ang panaginip ni All Might nang gisingin siya ng batang si Izuku Midoriya upang ipakita sa kanya ang magandang tanawin habang sila ay nasa himpapawid, ang Island na matagal niya ng pangarap na mapuntahan, kaya naman masaya si All Might na si Izuku ang inimbitahan niya para isama sa Island at isa pa ay higit pa sila sa tunay na magkadugo. Nang pababa na ang eroplano sa Island, para maitago ang tunay na itsura, ang payat na si Toshinori ay nagpalit ng anyo bilang si All Might na matipuno at malalaki ang muscles, at saka pinagpalit na rin niya si Deku. Nang makababa na sila sa eroplano, habang ini-inspection, tinanong ni All Might si Deku kung ano sa palagay niya ang dahilan ng pagbuo ng Island. Nag-isip ito at sumagot na iyon ay upang makalikha ng isang lugar na maaaring magtipon ng mga talento sa mundo at mahanap ang mga kakaiba at pagandahin, isa pa ay napapagalaw ang isla na iyon upang maprotektahan ang mga scientist at ang kanilang mga nasaliksik mula sa mga kalaban. Wala pang kalaban ang nakarating doon dahil sa higpit ng seguridad. Humanga naman si All Might sa kanyang sagot. Nang matapos ang inspection, tuluyan nang namangha si Deku sa ganda ng Island. Dahil bukas iyon sa publiko, maraming tao ang bumisita roon dahil sa dami ng atraksyon at pavilion. Nang papunta na sila sa kanilang hotel, isang babae mula sa iExpo ang bumati sa kanila, nagulat ito nang makita si All Might at doon ay pinagkaguluhan na siya ng mga tao. Matapos iyon, nakipagkita siya sa kanyang kaibigan na si Melissa na tinawag siyang Uncle Mike. Hindi makapaniwala si Deku na magkaibigan ang dalawa pagkat 17 years old lang ang babae. Saka ipinakilala ni All Might si Melissa kay Deku, bilang anak ng kanyang kaibigan na si Dave, doon ipinakilala rin ni Deku ang sarili kay Melissa bilang estudyante ni All Might. Nagkamayan sila pero nailang si Deku nang lapitan siya ni Melissa at tanungin pa kung anong klase ng quirk o meta ability ang meron siya. Matapos iyon ay niyaya ni Melissa ang dalawa upang isurpresa ang kanyang ama. Samantala, isang grupo ng mga lalaki ang dumating sa airport, ibinalita ng pinuno sa kausap sa cellphone na nakarating sila sa expo at tinanong ang tungkol sa kalakal na darating sa Gate 66 sa ganap na 3:00. Habang kausap ni Dave si Sam, nakarating sina Melissa sa loob ng laboratorio, doon sinurpresa niya ang ama sa pagpasok ni All Might. Sa pagkagulat ay hindi na nakapagsalita pa si Dave, habang tuwang-tuwa naman si All Might na makita ang kaibigan. Ipinakilala ni All Might kay Deku ang kaibigang si Dave, at bilang isang top scientist ito sa quirk research at nakatanggap ng parangal ng Nobel Quirk, ay kilala at hinahangaan siya ni Deku at hindi ito makapaniwalang makikita niya ito sa personal. Napansin ni Dave ang usok sa katawan ni All Might kaya hiniling ni Dave na makausap ito ng pribado at ipinag-utos nito sa anak na ilibat muna si Deku sa expo. Nang makalabas rin si Sam sa laboratory ay doon bumalik ang normal na mahinang anyo ni Toshinori. Dinala ni Melissa si Deku sa expo kung saan masaya nitong nakita ang monster hero na si Godzilla. Doon ay niyaya siya ni Melissa sa isang party mamayang gabi, naisip ni Deku na iyon pala ang dahilan kung bakit siya pinagdala ni All Might ng mga formal na kasuotan. Nang mapadaan sila sa pavilion ay isinama siya ni Melissa sa loob upang makita ang iba't ibang imbensyon na nakadisplay. Sobrang namangha si Deku sa kanyang mga nakita. Pareho nilang minimithi ni Melissa na maging tulad ng kanilang mga iniidolo balang araw. Nagulat si Deku nang makita sila ni Yuraraka, Momo at Kyoko sa pavilion at inisip ng tatlo na nagdi-date sila ni Melissa, bagay na itinanggi naman niya dahil aniya ay inililibot lang siya nito. Binanggit ni Melissa ang tungkol kay All Might pero nakiusap si Deku na huwag sabihin sa mga kaklase niya na kasama siya roon ni All Might, kaya inaya na lang niya sa isang cafe ang mga ito. Ginulat naman ni Denki at Minoru ang mga kaklase sa pag-serve ng order ni Deku at sinabing nag-apply sila bilang pansamantalang tauhan sa expo.
Nang makita ang kung ano-anong ginagawa ni Denki at Minoru, tumakbo palapit si Tenya upang sabihin sa dalawa na ilarawan ang UA bilang mabubuting trabahador. Doon nalaman nila na marami pala silang naimbitahan sa expo sa iba't ibang paraan. Inalok naman sila ni Melissa na ilibot sa lugar. Nang biglang may marinig silang pagsabog. Si Eijiro pala iyon, nakaklase rin ni Deco, tinalo nito ang kalaban sa loob ng 33 segundo kaya nalagay siya sa pang-8 pwesto. At ang sumunod na kalahok ay si Bakugo, kaklase rin nila, tinalo nito ang kalaban sa loob lang ng 15 segundo at siya ang nanguna sa pwesto. Pagkatapos ay nakita nito si Deco, sinigawan at gumawa ito ng eskandalo dahil lang ayaw niya dito. Naimbitahan din kasi ito nang manalo ito sa UA Sports Festival at isinama lang nito si Eijiro. Hinamon ni Bakugo si Deco na lumahok din para mapatunayan na mas magaling siya kaysa rito. Tinanggap naman iyon ni Deco at inatake ang kalabang robot sa loob lang ng 16 na segundo kaya naging pangalawa siya sa pwesto. Humanga ang mga tao pati na rin si Melissa dahil para siyang si All Might. Habang pinupuri ni Tenya si Deco, isang estudyante na mula pa rin sa UA ang lumahok at natalo ang kalaban sa loob lang ng 14 na segundo gamit ang yelo, siya si Shoto at siya ang nakakuha ng unang pwesto. Galit na sinugod ito ni Bakugo at tinanong kung bakit ito naroon, sumagot ito na naroon siya para i-represent ang kanyang ama na siyang imbitado. Natawa na lang si Melissa at inisip na masaya siguro sa eskwelahan nila habang nagtatalo pa rin ang mga ito. Samantala, patuloy ang ginagawa ng mga misteryosong lalaki mula sa airport, muling nakipag-usap ang pinuno tungkol sa ipinadalang kalakal. At nalaman nito na naroon si All Might pero hindi ito nag-alala. Habang nakahiga si Toshinori, nagulat si Dave nang makita na bumababa ng sobra ang quirks nito. Hindi nito maintindihan ang nangyayari sa katawan ni Toshinori, sinabi na lang niya na siguro ay dahil yun sa katagalan ng panahon ng kanyang pagiging bayani, pagkat hindi niya masabi ang sikreto ng One for All. Nag-alala si Dave na baka tumaas ang uri ng krimen sa Japan kung ganon si Toshinori. Pero sinigurado nito na mananatili pa rin ang simbolo ng kapayapaan. Samantala, naghanda si Melissa ng imbitasyon para sa party at inimbitahan ang mga kaklase ni Deco at nag-usap-usap na magkita na lang sila sa oras na 6:30 ng hapon. Naghiwa-hiwalay muna sila, pero tinanong ni Melissa si Deco kung maaari ba siya nitong samahan. Habang si Bakugo naman ay tumanggi sa pagsama sa party dahil wala din naman siyang dalang formal na damit. Muling nagbalik ang malaking katawan ni All Might at umalis sa laboratorio ni Dave at sinabing magkita na lang sila sa party. Napaupo na lang si Dave at naalala kung paano siya iniligtas noon ni Toshinori at iyon din ang una nilang pagkakilala sa isa't isa, doon nagsimulang gawan ni Dave ng costume si All Might at naging matalik silang magkaibigan. Samantala, sa laboratorio ni Melissa kung saan niya isinama si Deco, nakita nito ang mga tropeyo niya na lalong nagpamangha sa bata, saka siya tinanong nito kung gusto niya bang maging pro-hero. Pero nagulat ito sa sagot ni Melissa dahil pareho pala silang walang quirks nang sila ay isinilang. Maya-maya pa ay ibinigay ni Melissa ang support item na inimbento niya na tinawag niyang Full Gauntlet. Ibinigay niya ito kay Deco pagkat napansin niya ang napakalakas na kapangyarihan ni Deco na hindi kaya ng kanyang katawan. Kayang labanan ng Full Gauntlet na ito ang 3 beses na malakas na suntok ni All Might. Ipinagkatiwala na ni Melissa ang item kay Deco at hiniling na maging isang mahusay na bayani na makakapagligtas sa mga tao. Kinagabihan, isa-isang nagdatinggan ang mga kaklase ni Deco sa Central Tower para dumalo sa party. Nang magsimula ang event ay tinawag si All Might para magbigay ng mensahe, bagay na hindi niya inaasahan. Hindi pa man nag-uumpisa ang talumpati ni All Might ay nagkaroon na ng emergency at ipinaalam sa mga naroon na may bombang itinanim sa loob ng expo kaya itinaas ang alert level doon, at ang lahat ay inabisuhang manatili sa kani-kanilang silid. Pinasok ng grupo ng mga lalaki ang Central Tower at binalaan ang mga naroon na huwag gagawa ng masama kundi ay pasasabugan nila ang mga tao sa labas. Sinabihan naman ni Dave si All Might na sundin lang ang utos ng mga armadong lalaki at nangako na hahanap siya ng paraan. Nangako naman ang leader na walang masasaktan kung mananahimak lang at pakakawalan sila sa tamang oras. Nang isinama ng leader sina Dave at ang assistant nito, nagbigay ng senya si Deco kay All Might upang malaman ang nangyayari at saka sinabi nitong tumakas na sila. Sa pagtitipon-tipon ng mga estudyante ng UA Academy, nag-isip sila ng paraan upang makatulong sa mga na-hostage. Naisip nila na kung maibabalik nila sa normal ang security system na nasa itaas ng gusali ay mapapalaya ang lahat. Nagkaisa sila upang gawin ang plano, pati si Melissa na walang quirks ay nakiisa dahil siya lang ang nakakaalam kung paano palitan ang security system. Bago kumilos ay dumaan muna sila kay All Might at doon ay ibinigay naman nito ang buong tiwala sa mga estudyante.
Sa pinakaitaas na bahagi ng Central Tower kung nasaan ang control room, ipinag-utos kay Dave na buksan ang vault. Habang ang mga estudyante ay ginamit ang hagdan para marating ang ika-200 palapag ng gusali. Ngunit habang nasa ika-80 palapag pa lang sila ay nadetect sila ng mga kalaban kaya sumugod ang mga ito. Narating ng mga estudyante ang taniman na parte ng gusali at nagtago sa paparating na kalaban. Nang biglang lumitaw ang walang kaalam-alam na sina Bakugo at Eijiro at sinabing naliligaw sila. Nang umatake ang mga kalaban, doon ginamit ni Shoto ang kanyang quirks upang dalhin pataas ng gusali ang kanyang mga kasamahan at hinarap ng tatlo ang mga kalaban. Patuloy ang mga estudyante sa kanilang plano hanggang sa nalaman ito ng mga kalaban at nilagyan ng mga harang ang ika-100 hanggang 130 palapag. Sa pagharap sa mga robot, hindi umubra ang Plan A at Plan B nila at doon nila hinarap ang mga ito. Ginamit ni Deku ang full gauntlet na ibinigay sa kanya ni Melissa. Inatake niya ang mga ito gamit ang 30% ng quirks nang hindi nasasaktan ang kamay niya. Habang patakas na sila ay nagpasalamat siya kay Melissa. Patuloy nilang natatakasan ang mga kalaban hanggang sa nakarating sila sa pang-138 palapag ngunit isang patibong ang sumalubong sa kanila, naghiwa-hiwalay sila, ang iba ay hinarap ang mga robot habang sina Deku ay naghanap ng ibang daan para makapagpatuloy. Sa huli ay tanging sina Deku at Melissa na lang ang nakapagpatuloy upang marating ang tuktok na bahagi ng gusali. Sa kabila ng mga balakid, narating nila ang tuktok nang biglang makita nila doon si Dave kasama si Sam. Narinig ni Melissa ang usapan ng dalawa at tinanong ang ama tungkol sa narinig na pakikipagsabuatan ng mga ito sa mga kalaban. Inamin naman iyon ni Dave sa anak, ngunit sinabi ni Sam na iyon ay dahil sinubukan ni Dave na maibalik ang bagay na nanakaw sa kanyang ama. Ang imbensyon nito na nakapagpapalakas ng quirks na ipinangako ni Dave na hindi niya hahayaang mapunta sa iba. Nang makumpiska ito ng gobyerno, iminungkahi ni Sam ang plano na magpapasok ng peking kalaban sa expo at palabuzin na ang mga ito ang kumuha sa imbensyon na iyon at saka ipagpatuloy ang kanilang research sa ibang lugar. Hindi makapaniwala si Melissa sa kanyang narinig. Doon inamin ni Dave na ang lahat ng iyon ay para sa humihinang quirk ni All Might. Kung magagamit niya ang imbensyon na iyon ay maibabalik niya sa normal si All Might at makakapagligtas pa ng mas maraming tao. Ngunit sinabi ni Melissa sa ama na nalagay sa panganib ang buhay nila ng mga kaklase ni Deku para lang mailigtas ang mga hostage. Doon nagtaka si Dave pagkat pagkukunwari lang dapat ang lahat, nang biglang dumating ang leader ng mga kalaban at nalaman ni Dave na kasabwat pala ng mga ito si Sam. Ngunit matapos makuha ang imbensyon ay binaril ng leader si Sam, bagay na wala sa kanilang usapan. Sa galit ay nagawang makawala ni Deku sa pagkakagapos at buong lakas na ginamit ang quirk upang umatake at mailigtas ang mga ito. Habang si Melissa naman ay tumakbo upang ibalik sa normal ang security system at doon ay nakalaya na ang mga bihag. Agad na tinawagan ni Melissa si All Might upang ibalita ang nangyari sa kanyang ama. Habang patakas ang mga kalaban ay sinundan ni Deku ang mga ito para bawiin ang professor ngunit hindi niya iyon nagawa. Pero hindi siya sumuko pagkat aniya ay hinihintay ni Melissa ang kanyang ama hanggang sa nahulog na siya sa sinasakyang helicopter ng mga kalaban. Doon dumating si All Might para sa kaibigan niya at matagumpay niya itong nabawi sa mga ito. Pero ginamit ng mga ito ang imbensyon ni Dave na nagpalakas ng sobra at muling kinuha ang imbentor. Gayunpaman, buong lakas pa rin itong kinalaban ni All Might, at sa tulong ng mga estudyante niya, sama-sama nilang hinarap ang kalaban. Ngunit sa sobrang lakas ni Wolfram, nakuha niya si All Might ng hawak sa leeg. Doon sinabi ni Wolfram na pinlano talaga nila ang pangingikil na iyon, at nakatanggap aniya siya ng tawag mula sa All for One at sinabing susuportahan siya sa paghuli sa kaibigan ni All Might. Matapos iyon ay nabalot si All Might ng mga metal at sa tulong ni Deku ay nabasag din nila iyon. Pinagtulungan nila kasama ang iba pang estudyante ng UA na talunin si Wolfram. Gamit ang kanilang buong lakas, sabay na binasag ni Deku at All Might si Wolfram sa pamamagitan ng Double Detroit Smash habang sinusuportahan sila ng iba pa nilang kasama. At sa wakas ay nagtagumpay sila sa pagtalo rito. Natutuwang makita ni Melissa na lahat sila ay ligtas pati na rin ang kanyang ama at nagpasalamat ito, gayon din naman si Deku dahil sa ibinigay niya ritong full gauntlet. Masaya silang malaman na maayos silang lahat. Sinabi ni All Might kay Dave na ipinaliwanag na ni Melissa ang lahat, at inamin naman ni Dave na natakot lang siya na baka maglaho ang simbolo ng kapayapaan. Pero napagtanto niya na nariyan sina Melissa at Deku upang protektahan ang hinaharap at tiyakin ang kapayapaan para sa lahat. Sinabi ni All Might na sa ngayon ay hindi pa handa si Deku pero taglay nito ang potensyal na maging bayani.
Nararamdaman ni Dave ang parehong liwanag kay Deku na nagmula kay All Might, ang liwanag ng isang dakilang bayani.